Nagulat at naperwisyo ang mga residente at mga motorista matapos maglagay ng barikada at maningil ng bayad ang isang grupo na pinamumunuan ng lalaki nagpakilalang may-ari ng sanlibutan sa barangay San Ignacio, Manay, Davao Oriental, Huwebes, Disyembre 25. Ayon sa ulat ng Manay Municipal Police Station, bandang alas 10 ng umaga nang makatanggap sila ng ulat hinggil sa isang grupo na humarang sa pangunahing kalsada gamit ang malalaking krus at mga bandila. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Eto na mga kababayan, napakalupit na pag-uusapan natin. Diyos ko! Kung ano-ano mga lumalabas sa ating mundo, no? Matapos yung isang pare na umamin na siya ay gumagamit ng pinagbabawal na bato, ngayon meron ding naglalabas na napakalalaking krus. My goodness! So bago tayo magsimula mga kasardinas, isang like naman muna dyan. Pasensya na kayo, ngayon nyo lang ako nakita nagsalita. At ay galing kasi ako sa ibang planeta. So yun, na-miss ko kayo. Shoutout sa mga subscribers ko dyan. Maraming salamat po at stay tuned kayo dyan. At napapanood nyo muna, nanonood lang muna tayo ng, ng mga video ng mga banateros, yung mga boss natin. At yun muna yung ating mga pinapalabas. So ngayon, syempre, hindi na tayo masyadong busy. So mag-react tayo sa ating mga vlog. So yan, shoutout po mga kumare ko dyan. Na-miss ko kayo dyan. Alright! So sana tuloy-tuloy na tayo makapag-vlog at pasensya na kayo, wala tayong laptop, nasira na yung laptop natin at wala tayong makikita ngayon sa screen natin. Kung hindi yung thumbnail natin yan, maganda naman, no? Pero wala tayong papanood dyan na tulad na ng mga boss namin na merong mga nakikita nyo dyan sa screen pero low profile lang din ulit tayo, no? Alright. So eto na nga mga kumare ko. Baka hindi ka pa nakalike, mag-like ka na muna para dire-diretso tayo manonood hanggang sa dulo. Saglit lang naman to mga kumare, no? Nakita niyo yung preview, my goodness! Ito ang sinasabi ko sa inyo. Kakaiba na ang nangyayari sa mundo dahil kakaiba ang presidente kung ano-ano ang mga lumalabas ng mga taong nilalang. No, biruin mo ha. Ito sa video na to, mamaya panoorin natin. Sila daw yung sila ang may-ari ng mundo ng sanlibutan. Ano to ano ba to? Tawag dito, kulto? No? Ito ang mga sinasabing mga kulto o yung mga diyan, yung mga tanso vlogger diyan, no? Kayo, sabi kayo ng sabi sa mga iglesia ni Cristo na iglesia ni Manalo, yan ang kulto. Naku naman. Ano tawag nyo rito? Merong krus at nangaharang sa daan, no? Nakakaperwisyo sa mga motorista. Tapos may malaking krus na nakaharang. Dimbohong yan, no? Samantalang noong nakaraan, merong pare dyan na biruin mo na ilang taon. Tapos nagbagong buhay, pinagkakalandakan niya pa. Siya ay gumagamit ng pinagbabawal na bato. Naging pari pa. Tapos ngayon, kumakampi sa mga demonyong kawatan. Yun ang sinasabing bayaran. Samantalang, bagay, itong mga tanso vlogger na to, sasabihin mga bayaran ng mga DDE, samantalang sila ang may resibo na binabayaran talaga sila. At ngayon mga kababayan, ay mga nagsisibalaktiran na daw, na baliktaran na. At yung iba hindi na nakakasweldo, hindi na nakakasahod, wala na si tambay. Pero syempre, patuloy pa rin sila. Ngayon, di ba, banat pa rin sila ng banat sa mga Duterte, mga kumare ko, ay hindi na sila pinapanood, di ba? At nagsawa na sila sa kakabanat sa Duterte. Biruin mo ilang taon na, di ba? Banat sila ng banat. O sige, impeachment. Pero nung sila, di ba? Nung napakulong si Tatay Digong, yung kinidnap nila, di ba? Tuwan-tuwa yung mga yan. Talagang ang laki ng mga sweldo ng mga yan. Dahil pagkakadapukpok nila, tuwan-tuwa naman yung mga boss nila, di malaki ang sahod. Pero ngayon, syempre, wala na. Nag-iiba na ang mundo. Wala na silang maibato at maipukol kay Sara Duterte. At ito pa mga kababayan, 2 taon na lang, hindi ba? Kinakabahan na sila. Kaya itong si Ombudsman mga kababayan ay talagang pukpok na ng pukpok kasi delikado rin siya, hindi ba? Oo, alam nyo, nangangata na yung mga puwit niyan mga kababayan dahil sa kada minuto at kada araw-araw na lumilipas ay napapansin nila na malapit na rin sila.
Eto ang maganda dyan, no? O shoutout sa mga solid na DDS dyan, na mga supporters ni Tatay Digong. Alam nyo, kung si Tatay Digong, mga kumare ko, mga kumpare ko, no? Kung si Tatay Digong makatagal pa ng 2 taon at maging presidente si BP Sara, palagay nyo kaya makakalaya na si Tatay Digong, no? Kayang-kaya na yan kasi maging presidente na si Inday Sara eh. Mapapalabas niya na yung kanyang tatay. Samantalang ito nga, 'di ba, si Bongbong Marcos, yung mga convicted, 'di ba, nakakalaya. Hindi ba? Tapos yung mga nasa ibang bansa, 'di ba, na ano 'yan, na napahuli ni Bongbong Marcos, 'di ba? Nasa presidente ho talaga yung pinakasusi para maipalabas ang isang convicted, mga ganyan, sila De Lima, 'di ba? Yung mga dapat ay nakakulong napapalaya. Yung mga nasa ibang bansa na kailangan ay mahuli, nahuhuli. Pero si Saldico, bakit hindi mahuli? Tanong lang. Hindi ba? Sa tagal na ng panahon, di ba? Medyo si Saldico, mga babayan, parang tumatahimik na no? Baka tinawagan ni Pinsan Romualdez. Sabi niya, "Hoy, Saldico, ano ba yung mga pinaggagawa mo na yan? Gusto mo ba akong makulong? Ay, nakinabang ka naman." Mga ganyang usapan yan O eto, dadagdagan pa kita. Ayan na, wala na. Dahil si Saldico, where are you, Saldico? At kung ang sabi niya Bongbong Marcos, mga babayan, mamaya, sandali lang dito muna tayo, hahapyawan muna natin yung ibang mga vlog natin kasi ang tagal kong din nagsalita. Itong si Saldico, di ba, nagsalita ng salita, di ba, ngayon nawala na. Hindi ba? At mukhang yung sabi niya Bongbong Marcos at ni Boying Rimulya na yung passport ni Saldico, yung bibigyan ng violation, ano ba tawag doon? Expiration or hindi na siya pwedeng magtagal doon kasi mababan na siya. Hanggang ngayon andun pa rin naman. Paano ba yan ng Boying Rimulya? Hindi ba? Nasa inyo yung batas, ipahuli nyo na si Saldico para mapauwi na ng Pilipinas, di ba, mga kababayan, at para maimbestigan na. At ngayon yung flood control, iba-iba na naman, nawala na naman ang issue. Sa bagay sila Senator Marcoleta, mga babayan, hindi naman din kasi kakayanin naman na kailangan marami talaga Kaso si Senator Marcoleta matanda na, tapos kukunti pa yung kakampi doon, 'di ba? Pinagkakaisahan siya. Biruin mo, naging blue ribbon, ilang araw lang pinababa dahil nadetect ka agad ni Senator Marcoleta yung mga demonyong kawatan. Kaya nga ho ay 'di ba? Parang tayo nagsasawa na rin Pero siyempre mga babayan, patuloy pa rin po tayo magbabantay sa mga demonyong kawatan. Tulad niyan, di ba, nagkakawalaan na yung issue, bumabato sila ng mga iba-iba. Si Leibiste, binabalatan ni Rimulya para maiba na naman ang takbo ng situation. Hindi ba? Tulad ngayon, ito yung ating main topic. Sige, puntahan na natin tong mga kulto. No? Kulto ba to? Tanong ko lang. Biruin mo kung hindi ito kulto, mga kababayan, mga kumare ko, ay hindi ba nga harang ito sa karsada na napakalaking cross? Hindi ba? Dapat maimbestigan to, dapat makakulong to. Hindi ba? Hindi ko alam kung ano to kasi pwede rin tong Catholic kasi meron siyang cross. Pwedeng ibang mga religion din or baka kakumpare ito ni yung pare na binabanatan dati natin si Father ano ba yun? Si Father Noo na dating gumagamit ng pinagbabawal na bato na pinagkakalandakan niya pa na kung gaano siya katagal, 'di ba? Tapos pinagtatanggol niya pa ang mga NPA at yung mga demonyong kawatan at pinagtatanggol niya pa si Ngagba. No, 'di ba? Yun. Tapos yung mga pare dati na bumabanat sa Iglesia ni Cristo, at yung iba pa ng mga kaalyado nila, sinatawag pa na kulto ang mga Iglesia ni Cristo. Nasaan na kayo ngayon? Kaya ano ba yung ginagawa ng mga yan? Yan na. Ano ba yan? Kumpare mo ba yan, Father? Hindi ko alam kung ano to yung sabog ba yan o nasobrahan ng sinithit dahil biruin mo naglagay ng napakalaking krus sa karsada para manghingi ng bayad. Kung sino ba tong tanga na to, no? Kung ikaw ay may-ari ng sanlibutan, syempre marami kang pera. Bakit nanghihingi ka ng barya-barya? No, Father, ano ka bang tawag sa'yo? Ba't nanghihingi ka ng barya sa mga dumadaan? Ano to, nasobrahan na siguro to? Kumpare ba ito? Tanong lang, kumpare mo ba yung Father? Di ba? Baka nasosobrahan din ng gamit yan Or tulungan nyo naman yung Father. Di ba? Bibiruin mo, di ba, sa nangyayari sa bansa ngayon,
may mga lumalabas na mga ganyan ng mga tao, naalala ko lang kung paano nila balahurain ng Iglesia ni Cristo, ay sabihan pa ng kulto pero hindi naman sila pinapansin kasi nakikita naman kung sino talaga ang tunay na kulto at ang sino ba talaga ang may pagkakaisa. Hindi nga nila kaya ang pagkakaisa ng Iglesia ni Cristo, di ba? Napakaraming bumabatikos, napakaraming mga tanso vlogger na hanggang ngayon ay wala. Hindi nila kaya babagsakin ang Iglesia ni Cristo. Kasi itong mga bumabanat sa Iglesia ni Cristo, mayroon pong kaparusahan ang mga demonyong kawatan na nagtatangka na kalabanan ng Iglesia ni Cristo dahil hindi po mismong Iglesia ni Cristo ang makakalaban nila, mga kumare ko, no? Mismong ang Diyos, di ba? Ang nagpapahirap sa mga tao na kumakalaban sa Iglesia ni Cristo tulad ng mga demonyong kawatan na masasabihin ba naman ng mga kulto, Iglesia ni Manalo, yan, yung maraming issue na mga binabato nila. Kita nyo yung mga yan, darating ang panahon na grabe ang kanilang karma. Tandaan nyo yan, marami hong mga kumalaban sa Diyos na tulad niyan, sa katulad ng Iglesia ni Cristo, ay talagang kinarma ho sila, na talagang andun na sila ngayon, nasa impyerno na. Okay, hintayin na lang natin kung hanggang kailan po itong mga bumabanat na to. Pero iba na, nagsawa na eh. Kasi hindi naman ho sila pinapatulan ng mga Iglesia ni Cristo. Merong iba, mga vlogger na mga INC, talagang pinupukpok din sila pero simple lang. Pero kami, mga banateros vloggers, pupukpukin namin yung mga demonyo na yan. Susunod, magre-reaction na natin yung mga dating natin na binabanatan. At napahinga lang tayo mga kumare ko at mga kumpare ko. So ito, puntahan na naman natin to ha. Ito. Ito ha, mga kumare ko. Ito, tingnan nyo to ha. Ganito lang, wala tayo sa computer, wala tayong laptop, mga kabayan ha. Ito, panoorin nyo to ha. O, sana, play mo yan, boy. Iso ang mga residente at mga motorista. Nagulat Ayan. iso ang mga residente at mga motorista matapos maglagay ng barikada at maningil ng bayad ang isang grupo na pinamumunuan ng lalaki nagpakilalang may-ari ng sanlibutan sa barangay San Ignacio, Manaydav Oriental. Sandali. Disyembre 25. Sandali. Sa ulat ng O ayan mga babae na, narinig nyo, may-ari ng sanlibutan. Ano tawag nyo rito? Bangag o hindi bangag? Ha? Kulto o hindi kulto? Okay? Hindi ako sinasabi na natatanong lang naman ako mga babayan. Yung mga sinasabi ng mga tanso vlogger na ang Iglesia ni Cristo ay kulto daw, anong tawag nyo rito? Nangaharang sa karsada, ha? May-ari ng sanlibutan. Itong mga tanso vlogger, I think mga kaanib dito eh. Ano nyo to? Pagtanggol nyo to, ha? ay Municipal Police Station, bandang alas 10 ng umaga nang makatanggap sila ng ulat hinggil sa isang grupo na humarang sa pangunahing kalsada gamit ang malalaking krus at mga bandila. Dahil na maantala ang daloy ng traffic. Sandali. Ano sabi? Gamit ang malalaking krus. My goodness! Pero hindi naman natin inaaway yung mga Katoliko kasi marami naman tayong mga kaibigan ng mga Katoliko. Ang sa akin lang naman, meron talaga kasing mga pare na mga, syempre, kailangan namin din batukusin dahil mga DDS kami at pag may nakita kami ng na mga salbahin ng mga pare, kita nyo dati yung mga binabanatan ng mga pare na mga Iglesia ni Cristo, wala yan, konti lang, ilang milyon. Kaming mga Katoliko, talagang nakapaikot sa buong Pilipinas. Nung nagrally, ilan lang sila no? Nilangaw, men! Ibig sabihin nun, hindi ko sila lahat yung mga Katoliko kasi baka magalit kayo Ang ibig sabihin nun, yung samahan ng mga Katoliko is walang pagkakaisa talaga. Huwag kayo magagalit. Kasi kung talagang tunay na may pagkakaisa kayo, mga sir, ma'am, tulad nung nagrarally kayo noon, ay tinawag kayo ng mga kaparian nyo, dapat pumunta kayo. Okay? Sa Iglesia ni Cristo, isang salita lang ng namumuno sa kanila, talagang susunod. Samantalang nilait nyo ang Iglesia ni Cristo na wala yan. Utot lang yang Iglesia ni Cristo, pero napahiya kayo, di ba? Ano naman to ngayon? Kumpara nyo ba to o kaanib nyo ba to? Kami tatanong lamang. Kasi may mga krus parang pare yung parang pare yung kanyang suot parang din siya obispo tuloy natin mga babayan, tuloy natin. Na naniningil umano ng pera ang Nako! sa mga dumaraang motorista. Naniningil. Nanat na ng mga responding pulis
pulis ang grupo na pinamumunuan ng isang datu-watawat na kilala rin bilang Senyor Rubin Hari. Nako! Sa panayam ng pulisya, iginiit ni datu-watawat na siya umano ang may-ari ng mundo at ng naturang kalsada kaya may karapatan siyang maningil ng bayad sa mga dumaraan. O, kita nyo mga kababayan, siya ang may-ari ng karsada. Di ba? Siya ang may-ari ng sanlibutan. Ang tanong ko sa inyo mga tanso vlogger, ano tawag nyo rito? Bangag o hindi bangag? Ha? Kulto o hindi kulto? Tatanong lamang. Ay dahil sa mga nangyayari ngayon sa mundo, sa kabila ng mga anomalya at ay pagkaubos ng kaba ng bayan, ay may lumalabas pang ganito. Naalala ko lang. At ay pagbanat nila sa Iglesia ni Cristo, kulto yan, ayan, yung mga ganyan, yung mga Iglesia ni Cristo. Tingnan nyo naman kung gano'ng kadisiplinado ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo kahit na lalaman po nila, nakita nila na kung paano banatan ng mga demonyong kawatan itong mga Iglesia ni Cristo sa pamamagitan ng mga tanso vloggers at yung mga vloggers na mga walang utak dyan, ay hindi po sila nagre-react. Pinapaubaya na lang nila sa Diyos ang kaparusahan ng mga demonyong kawatan. Di ba? Pero ako, syempre kami, iba naman kami naman mga banateros vloggers, diba? Iba naman yung sila Tol J, sila Boss Banat Bay, sila Coach Oli, sila Boss Dada, yan. Iba naman yan, sila Master Judea. Brothers naman dyan. So kami naman, ako naman si Boss Sardinas, ang banateros vloggers. So napikikita nyo naman ako sa mga vlogs ni Boss Banat Bay pag nag-ano tayo, yung nagkakampanya tayo nun. So 2 years from now, yan, lalabas na naman si Boy Sardinas. I think, papautos na naman ng Banateros Brothers sa atin. Tingnan natin kung sino naman pinakamalakas sa daan. Alam na. Sus, sisiruhin na naman namin kayo. My goodness. Di ba? Kita nyo naman yung mga vlogs namin ni Calso TV, Henry Ondago, nung nasa karsada kami, talaga namang, ay talagang tawag dito? 0-0. Pero ang dami pa rin ilan lang lumusot sa sa PDP laban. Alam niyo na nandiyan si Garcia di ba? Diyos ko. At yun nga, sana na magkomento kayo diyan mga kumare, mga sir. Ano ang tawag nyo sa mga style na kapare na damit na hindi ko sinasabi mga pare ito ako nagtatanong lamang. Ano sa tingin niyo to? Pare ba to? Kumpare ba to na pader? Na isang gumagamit ng ilang taon na gumamit ng bato na pinagbabawal, tapos naging pare, tapos kinakampihan, pinagtatanggol ang mga bangag. Kayo na magkomento dyan, ano ba tawag dyan sa mga ganyan? May-ari ng sanlibutan. Kung siya ang may-ari ng sanlibutan, dapat tayo na mga nakatira sa Pilipinas ay mag-ambag tayo dyan. Magbigay tayo kasi siya ang may-ari ng sanlibutan. Putang inang yan. Bullshit! Oo, at ano masasabi nyo dyan, Marge? So, ayan, kayo na mag-reaction at sana umabot kayo sa dulo ng video na to, mga kababayan. At ilalagay ko pa rin sa dulo ng video na to, kung pang ilan pa rin ba tayo, baka nakakalimutan nyo, hindi ho tayo nagbabago sa pangatlo, sa pinaka-most corrupt ng buong mundo. Hindi, sa buong Asia. Kahit siguro sa buong mundo pangatlo pa rin tayo, baka nagpangalawa na tayo. Hindi pa rin tayo hindi pa rin ho tayo, wala pa rin hong update kung pang-5, pangatlo o pang-2. Wala pa rin pong update pangatlo pa rin po tayo sa most corrupt sa Asia at sa buong mundo. Baka pati dong kay Satanas pangunguna ang Pilipinas. Di ba? Proud na proud ang mga kababayan natin na number 3 pa rin tayo. Yung iba tinatamad na, hindi na talaga nanonood kasi alam naman nila paulit-ulit naman din. Maraming salamat pa rin po sa mga DDS Solid dyan at nanonood pa rin kayo sa aming mga content at patuloy pa rin tayong lalaban hanggang sa makauwi si Tatay Digong. So sama-sama tayo sa susunod na eleksyon. Mga gaano na naman tayo, mga kumari ko dyan, huwag kayong mawawala dyan. Huwag niyong iiwan ng si Boy Sardinas at pasensya na ho kayo at ngayon nyo lang ho ako nakita. At sana makakapag-dire-diretso na ulit tayo makakapag-vlog kahit ganito lang yung ating gamit. Wala tayong computer. Baka may sira kayong computer dyan, bigay nyo sa akin. Aray ko. So ganito mga babayan, don't forget to like this video at share nyo rin para mapanood ng ating mga kumare. Baka kilala nyo yung mga pare na yan. Okay, see you on my next vlog. Panoorin nyo kung pang ilan na tayo sa most corrupt ng Pilipinas, buiset. Palubog na yung Pilipinas, tulog ka pa rin. Sa loob
lang ng 3 years, tang inumin. Tayo na pinakamabilis pagdating sa robbery. Walang binatbat sa atin sa bilis. Kahit yung mga ibang country. Nasa atin na yung New World Record. The fastest corruption in history. Tapos proud pa sila. Ganyan sila katatanga. Ang moto ni Bongbong, pababagsakin ko yung Pilipinas, manood ka. Ben, wag mo nang banatan si Bongbong. Love namin siya eh. Mga bobo! Una sa lahat ha? Maligo muna kayo. Vlog kayo ng vlog, di naman kayo naliligo. Tapos matulog kayo. Para bukas, pagising nyo, bibitayin ko kayo. Magbabawas tayo ng tanga sa mundo. Isipin nyo, isang malaking bus yung Pilipinas na umaandar sa kalye. Bago si Bongbong tanga yung driver ng bus tapos nabangga niya yung poste. Sino sisisihin nyo? Si Bongbong tanga na nagdadrive ng bus o yung poste? Siyempre yung poste! Mga bobo, mga kamote! Ganyan sila katanga, ganyan sila kapraning. Buti pa yung sakit, kayang gamutin. Pero yung tanga, kahit salaksakan mo ng sangkatutak na gamot, hindi nagagaling. Buti pa yung vice president namin, no? Ganda-ganda. Matalino, no? Maganda po. Di katulad nito, mukhang tanga, inutil, bobo, walang silbi. Katabi niya na yung magnanakaw, hindi pa inuuli. Paano? Isa rin siyang magnanakaw eh. Ben, O bakit? Pangit. parang awa mo na, tigilan mo na kami. Maligo muna kayo para matigil na to. Hanggat di kayo naliligo, hindi kami titigil dito. Kaya yung mga ulo nyong walang laman, di na nadadampian ng sabon, nakatubig eh. Tapos yung mga suot nyong I love BBM nung eleksyon pa yata yan eh. Kaya nililibag na pati mga utak nyo eh. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po ninyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka saktan gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong
Sa mga batikos, wala nang tugon, wala nang galit. Pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, Ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa. Kahit ngayon. hanggang sa dulo, tangan ka pa rin. Sa puso ng batang minsan mong pinagkain. Hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Katay kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo. Dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.